Okay, then proceed tayo sa pag-check ng lateral torsional backlink. Okay, pinaliwanag ko na yan kanina. Then, compute muna natin yung LR tsaka LP. Dahil may LB na tayo na 1,450. Okay, compute natin yung LP. LP natin, na formula is equals to 1.76 times the radius of gyration along y-axis square root of E over Fy. So, 1.76 times 38.6 times the square root of 2,000 megapascal, 200,000 megapascal over 345. So, ang LP natin is 1,635.71 millimeters. Okay. Then, ang LR natin, ang formula is 1.95 times RTS times E over 0.70 Fy square root of JC over SX HO times square root of 1 plus square root of 1.1 plus 6.76 times 0.7 Fy E times SX HO JC squared. Okay. Computin muna natin yung RTS, which is ang formula is RTS squared is equals to square root of moment of inertia along Y times CW over SX. Then, substitute natin. RTS squared. Di muna natin i-squared. Compute muna natin tong value na to bago natin i-squared. 8.45 times 10 to the 6 over 193 times 10 to the 9 6.10 over 6.33 times 10 to the 3. Sample na natin yan. Paano natin kinumpute yan? Square root of 8.45 times 10 to the 6 times 193 times 10 to the 9 over 633 times 10 to the 3. Oops. At syntax na yan. Okay, walang squared. Ay, walang close parenthesis. Okay, then squared natin yan. Squared natin yung answer. Yan, 44.92. Parehas yan dito sa RTS natin. Okay? Then, ang HO natin is equals to depth minus TF, thickness ng flange. Then, substitute natin 312 minus 11.2. So, ang HO natin is 300.80 millimeters. Okay? Then, sa substitute natin yan dito lahat, yung value na yan. Okay. Ayan. Palakin lang natin para makita nyo.
Hindi kayo mahirapan. Okay? Okay, proceed tayo. Para hindi tayo mahirapan, i-store natin yung values ng E over Fy. E over 0.7 Fy. Store natin sa A. Then yung JC natin, JC times S over SX over times HO. Store natin sa B. And then, wait. Sample natin yan para maintindihan nyo. Saan na yung value nyan? Sample natin ha. Itong store natin sa ito. E over 2,000 megapascal, 200,000 megapascal, 0.7, 345. Okay, stop natin sa A. Then, stop din natin sa A itong JC over SXHO. Okay. Wait. Nasa na yung JC over SXHO. Punta tayo sa properties natin kanina. Okay, JC, yung J, 190. 190 times 10 to the 3. Then yung C natin, pag symmetrical, 1 yan. Symmetrical yung shape natin. Then SXHO. SX 633 times 10 to the 3. HO. Ang HO natin na na-compute. $300. Ito yung HO natin. 300.8. 300.8. Then store natin sa B. Ship store at B. Okay. Then makakapag-proceed na tayo dito. Okay, proceed tayo dyan sa proceed tayo dyan. Computin na natin yung LR. Which is 1.95. Ito yung formula na gagamitin natin ha. Yan. 1.95 times RST. Nasaan yung RST natin? RST natin is 44.92.
44.92 times A times B, square root ng B, times square root ng 1 plus square root ng 1 plus 6.76 times 1 over AB, then squared. Yan. So, ang LR natin is 4,072.52. So, parehas yan dito sa na-compute natin. Then, proceed tayo. Yan yung LR natin. Then, so, LB natin is equals to 1,450 mm less than LP na 1,635.71. So, zone 1 tayo, which is ang formula natin is nominal moment is equals to plastic moment is equals to strength ng steel, grade ng steel times das AX, plastic section. So, 345 times 706 times 10 to the 3. So, ang nominal moment natin or plastic moment natin is 243.57 kilonewton meters. Then, compute natin siya ng LRFD and ASD. Okay? So, ang maximum MU natin 0.9 mm or PMN. MU is equals to 0.9 times 243.57. So, ang maximum ultimate moment natin is 219.21 kilonewton meters sa LRFD. Then, kung ASD naman gagamitin natin, MA, ang maximum allowable moment natin is MN over 1.67 or MN is equals over P or mu. So, ang maximum moment natin is equals to 243.57 divide 1.67. So, ang allowable moment natin is 145.85 kilonewton meters. Yan ang allowable moment natin as per ASD, kung ASD ang gagamitin natin. Okay. Then, kung beam length naman natin is 3,500 millimeters. Ang conclusion naman natin dyan, LP less than to LB, less than to LR. So, magpo-fall siya sa zone 2. Na ang zone 2, ang formula ng zone 2 is, ito, MP is equals to CB times MP, plastic moment, minus plastic moment, minus 0.7 Fy Sx LB minus LP over LR minus LP less than or equal to MP, plastic moment. Kung anong mas smaller sa kanila, yun yung gagamitin natin. So, MN natin is 1.0 times 243.57. Yun yung na-compute natin sa plastic moment. Times 10 to the 6. Minus 243 times 243.57 times 10 to the 6. Minus 0.7, 345. Fy natin.
Then ang say x natin is 633 times 10 to the 3 over 350. Ang LB natin 3,550 millimeters minus 1,635.71 over 4,752.52 minus 1,635.71. So, ang na-compute natin moment dyan is, so, ang nominal moment natin na na-compute is equals to 189.32 kilonewton meters. Then, kukompute natin siya as LRFD and ASD. MU is equals to 0.9 times 189.32. So, ang ultimate moment natin is 170.39 kilonewton meters. So, yan ang ating ultimate capacity when it comes to LRFD. Then, when it comes to ASD, ang maximum allowable moment natin is 189.32 over 1.67. So, ang allowable moment natin sa ASD is 113.36 kilonewton meters. Okay. Then, meron pa tayo. Saan na yun? Kukompute din natin pag greater na siya sa LR. Pag greater naman sa LR tayo. Okay, palakihin ko lang. Okay, proceed tayo. Kung ang beam length naman natin is equals to 5,800 millimeters. So, ang conclusion natin, ang LB natin is greater than LR. So, zone 3 tayo. Zone 3. Na ang formula natin gagamitin is nominal moment is equals to FCR times SX, or yung elastic section natin must be also greater than or equal to MP. Okay, yan yung formula natin. Okay, proceed tayo. Which is FCR natin is equals to CB times pi squared times E times LB over RTS squared, then square root of 1 plus 0.78 JC over SX times LB over 2 squared. Then, para madali yung pag-compute natin, gamitan natin ng store values, which is LB times over RTS. Store natin sa A. Then, yung JC natin is SX times HO is equals to B. Sample natin yan. Yung B natin is parehas lang ng ginamit natin kanina. Yung LB na lang gamitin natin. 5,800. 5.8 yung beam length natin. 5.8 divide ano yung RTS natin. Wait. Saan yung RTS natin? 44.92.
44.92. Store natin sa A. Okay, proceed tayo. CB natin is 1 times pi squared times 2,000 200,000 MPa over store A squared. Then square root of 1 plus 0.078 times B times A squared. Syntax error. So, ang FCR natin is 179.47. 179.47 paresan dito sa FCR na na-compute natin. Okay. Then, isa-substitute na lang natin siya sa SX. So, ang nominal moment natin is FCR is equals to times say X or elastic section. So, 179. Substitute natin, 179.47 times 633 times 10 to the 3. So, ang nominal moment natin is 113.60 kilonewton meters. Okay. Then, i-compute natin siya as LRFD. Then, ASD. So, ang MU natin is equals to PMN. Maximum moment is equals to maximum ultimate moment is equals to 0.9 times 113.60. So, ang maximum moment natin is equals to 102.24 kilonewton meters sa LRFD. Then, ASD, allowable naman. So, MA natin is equals to 113.6 over 1.67. So, ang allowable moment natin as per ASD is 68.03 kilonewton meters. So, kinumpute natin yung steel natin ng iba't ibang length ng beam natin para makita natin yung allowable natin. Nakita nyo yung moment natin, yung capacity niya is palit ng palit. 102 na lang pagdara 5,800 millimeters. Then sa unang kinumpute natin sa moment, tignan natin. Unang moment natin sa pag-compute. Ang unang moment ng capacity natin is ayan. Ito yung unang capacity ng moment natin sa zone 1 na 243.57. Nang length niya is 1,450 mm. Then pagdating sa pagdating sa pagdating sa 5.8 meters, ang naging moment niya is 102 na lang. 102.24 kilonewton meters.
Okay. Diyan po nagtatapos yung steel design na tutorial natin. Bali, ginawan ko yan ng spreadsheet. I-counter check natin yan in the next video natin kasi mahaba na yung video natin. Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating lecture ngayon sa steel design. Thank you and God bless you all. Bye-bye.